Ganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa mga estudyante at mga mag-aaral sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga guro at yung mga magulang na laging gumagabay sa kanilang mga anak para sagutan ang mga self-learning modules at walang sawang nanonood at nakikinig sa ating programa ngayong hapong ito. Muli po, ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan at samahan nyo na naman po ako sa isa na namang kapanapanabik na oras ng pagkatuto sa asignaturang Pilipino. Ayan. Sige, share po yung screen. Ayan, maraming salamat po sa aming direktor. Ayan, mamaya babatiin ko. Ang dami nang bumabati sa atin dito sa ating comment section, no? Ayan, mamaya bibigyan ko kayo ng 1 minuto or bigyan nyo ako ng 1 minuto para batiin yung mga bumabati dito sa ating comment section. Ayan. So, muli po, ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan. Si Tutor Ryan po ay kasalukuyang may gampanin po sa kanilang paaralan. Kaya ngayong hapon, ako po muna ang inyong makakasama sa asignaturang Pilipino, Baitang Siyam or Grade 9. Ayan. Ang tatalakayin po natin ngayong hapon ay ang pagbibigay katangian sa isang bayani mula sa kanlurang Asya ng kulturang Asyano gamit ang mga salitang naglalarawan. Tayo po ay kasalukuyang nasa ikatlong 1/4 at ikapitong linggo. Tunay nga na napakabilis ng oras at napakabilis po ng araw. 1 linggo na lang at ika-4 na 1/4 na matatapos na ang school year 2021 to 2022. At napakabilis talaga ng panahon. Maraming salamat po sa mga kasalukuyang nanonood at nakikinig sa ating programa ngayong hapon. Ayan. Ito po, ayan, batiin po natin sa loob ng 1 minuto yung mga nagko-comment dito. Magandang hapon sa iyo, Chantal Gomez, Christian Edward Santiago, ayan, from St. Michael Academy, gayon din si Gremar Valiente ng Lalo National High School, si Kerubin Gabriel Villamor ng Novaliches High School, si John Kyle Brandes ng Ocampo National High School SDO Camarines Sur, ayan, si Frances Katrina Velarde, gayon din si Rogin Ashley Vargas, Charmaine Fayette Nicart, si Earl Feathers, Earl Jeffrey B. Pangan ng Godofredo Reyes Senior High School. Yan. Sino pa? Si Rhea Jane Rinion. Ayan, ang dami-dami. Mamaya ulit yung iba. Ayan, si Sia Ruve, si Jenard Barrientos ng San Mariano National High School, Maine, from SDO Isabela, at ang kanyang guro sa asignaturang Pilipino ay walang iba kundi si Ma'am Lisel Gatan, grade 9, Periwinkle. Ayan. Frances Katrina Velarde, ayan. Okay, sige. Mamaya babatiin ulit natin yung mga ibang mag-aaral at guro na nag-comment dito sa ating comment section ngayon. Medyo marami kasi kaya hindi ko mabasa ayan. Punta na tayo sa Teacher Lodi Award. Ngayong ikapitong linggo, ayan, binabati po natin si Ma'am Lisel Bigatan ng San Mariano National High School ng Schools Division Office of or SDO Isabela. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Lisel Bigatan, at congratulations dahil kayo po ang Teacher Lodi Award ngayong linggong ito. Ayan. Ayan. Ito, meron din tayong Chuty Corner. Ito po yung sagot nila sa takdang aralin o takdang gawain natin noong nakaraang linggo.
Ayan. Pagbati daw po kay Ma'am Lisel Buen, galing kay Ermeline Madawin. Ayan. Ang tanong po natin o yung takdang gawain natin nung nakaraang linggo, bumuo ng pangungusap tungkol sa maling desisyon na nagawa mo sa iyong buhay at paano mo ito pagsisisihan. Ito po ay galing kay Princess Elijah Buensuceso Conchas ng San Mariano National High School. Yan, ang kanyang guro sa asignaturang Pilipino ay walang iba kundi si Ma'am Lisel Gatan. Ayan. Ayan, ito yung sagot niya. Ang dalawang bagay na ginawa ko na pinagsisisihan ko ay ang maling desisyon ko sa nakaraan. Nakasakit ako ng damdamin ng ibang tao dahil sa maling desisyon na nagawa ko at nagtiwala ako sa taong hindi ko lubos na kilala. Hindi ko naman sinasadya ang mga nangyari. Dala lang ng masidhing emosyon na nararamdaman ko. Kaya ngayon, mabubuhay ako sa kasalukuyan, sinabi ko sa sarili ko na itatama ko na lahat. Hindi na ako magpapadalos-dalos sa mga desisyon ko sa buhay, isipin at unawain ko munang mabuti bago ako magtiwala, gumawa ng aksyon para sa huli wala na akong pagsisisihan pa. Ayan. Ito naman ay galing kay Jasmine Abordo Kilang ng San Mariano National High School. Ayan. Ang pagsagot sa lola ko, alam kong mali, pero ginawa ko pa din dahil di na nakayanan ng sarili ko. Sinusunod ko na lang ang kanilang utos ngayon at di ko na ulit ito sinagot. Ayan. Tama naman no, na talagang ibigay natin yung mataas na respeto sa mga nakakatanda sa atin, lalong-lalo na yung mga lolo't lola natin at yung mga magulang natin. Yan. Kay Frances Katrina Velarde naman, ang aking isang pagkakamali sa buhay na pinagsisisihan ko ay pagsagot minsan sa aking mga magulang. Dati ay palagi akong tumatakas sa bahay at pupunta sa stage kasama ang aking pinsan. Sinusundo ako ni mama at pinapagalitan ng matagal. Hindi ko na napigilan dati na sagutin ang aking magulang dahil sa inis sa kanila. Pero naalala ko ay para rin sa ikabubuti ko ang kanilang ginagawa at gusto lang nila na akong maging ligtas. Ayan. Kaya simula noon, hindi na ako naging matigas ang ulo at palagi na akong nakikinig sa mga sinasabi nila sa akin. Yun ang tamang gawin, no? Wala namang magulang na gustong ipahamak yung kanilang mga anak. Kaya tayo, susunod lang tayo sa kanila kasi sila yung nakakaalam kung ano yung mas nararapat sa atin at kung ano yung mas nakabubuti sa atin. Yan. Ito naman ay galing kay Crystalline Acera. Noong ikapitong baitang ako, nangopya ako sa isa kong kaklase ng takdang aralin na pinapagawa ng aming guro. Hindi ko ito nagawa sa kadahilan ng tinamad ako at naglaro lamang ako ng cellphone. Pinagalitan ako at pinagsisihan ko ito. Ayan, humingi naman daw siya pala ng tawad sa, kanyang nagawa. At nangako siya na hindi niya nagagawin at hindi na siya tatamarin sa pag-aaral. Tandaan niyo ha, ang susi sa tagumpay ay nasa pag-aaral. Huwag ninyong kalilimutan yon, mga cuties. Ayan. Yan. Sabi ni, ayan, sabi ni Rafaela Viloria, ang maling desisyon na nagawa ko ngayon sa aking buhay ay ang hindi pag-isip. Pag-iisip sa kapakanan o kabutihan ng iba. Naging makasarili ako at din inisip kung nasasaktan ko ang damdamin ng ibang tao. Wala itong magandang naidulot sa akin. Hindi ako naging maligaya sa nagawa ko. Napagtanto kong mali yun dahil inilagay ko ang sarili ko sa sitwasyon nila, doon ko naisip na hindi kalalago bilang isang tao kung lahat ng nakapaligid na tao sa iyo ay nasasaktan mo. O, yun ang tama. Sa salitang Ingles nga ay you can never go wrong with kindness. Kahit kailan ay hindi ka magiging masama kung ipapakita mo yung kabaitan sa iyong kapwa. Ayan, tama yan. Ayan.
Ngayon, ang ating sanggunian ay mula sa SDO Caloocan City. Nagpapasalamat po ako sa mga manunulat ng self-learning modules ng SDO Caloocan City. Ngayon po, inuulit ko, ay nasa ikatlong markahan na tayo at ikapitong linggo. Ayan. Ang ating layunin ngayong hapong ito, nabibigyang katangian, ang isa sa mga itinuturing na bayani ng alinmang bansa sa kanlurang Asya. Yung mga nakaraang pag-aaral natin katulad ng nakaraan yung Rama at Sita, yun ay galing sa rehiyon ng Timog Asya. 'Di ba? Galing siya sa bansang India. Ito naman pag-aaralan natin ngayon, galing siya sa rehiyong kanlurang Asya. Tayo ay talagang hinihimay-himay natin yung panitikan ng Asya. Ayun yung pinag-aaralan natin ngayong nasa ikasyam na baitang kayo. At ikalawang layunin naman, nagagamit ang mga angkop na salita sa paglalarawan sa kulturang Asyano at bayani ng kanlurang Asya. Nakasusulat ng maayos na pahayag sa paghahambing at natutukoy ang mga panguring ginamit sa talata. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Risa May Anog. Ayan. Yan. Actually, hindi ko na kailangang tanungin kung handa na ba kayo. Alam ko naman na yung mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong hapon ay handang-handa na para manood, makinig at matuto mula sa ating talakayan ngayong hapong ito. Ayan. Bilang panimulang gawain, ayan, magbalik tanaw muna tayo o balik-aral tayo dun sa mga pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, nung ika-anim na linggo ng ikatlong quarter. Isulat lamang ang T kung ang mga sumusunod na pahayag ay tama at M naman kung mali. Gamitin ang ating comment section para mabasa ko ng maayos yung mga sagot ninyo. Nagkakaintindihan tayo ha? Gamitin ang ating comment section para ilagay ang inyong tamang sagot. Don't forget at wag kakalimutan na i-like at i-share ang ating live stream ngayong hapon. Ulitin ko, wag kalilimutang i-like at i-share ang ating live stream ngayong hapong ito. Tayo po ay kasalukuyang napanonood o napapanood sa DepEd Itulay Facebook page. O, ito na yung unang tanong. Ang epiko ay isang kwento ng kabayanihan na ang pangunahing tauhan ay may taglay na di pangkaraniwang lakas o kapangyarihan. Tama o mali? Ayan. Bilis, fastest finger first, pabilisan ng kamay. Ayan. Tama o mali? Ang epiko daw ba ay isang kwento ng kabayanihan na ang pangunahing tauhan ay may taglay na di pangkaraniwang lakas o kapangyarihan. Si Kerubin Gabriel Villamor, si Chantal Gomez, si Ivan Garo, si Cristelyn Acera, si Richelle, si Shine, si Risa May Anog, si Jose. Ayan. Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Si Gremar, si Cherilyn, ang dami nyo nagsagot. Ayan. Magandang hapon sa iyo, J. Carl P. Timbol, ang St. Michael Academy. Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Tama. Ayan, ang epiko ay isang akdang pampanitikan kung saan ang mga tauhan ay nagtataglay ng hindi pangkaraniwang lakas o kapangyarihan. Kaya nga, yung ibang mga epiko ay tinatawag natin yung mga tauhan nila na superhero kasi hindi pangkaraniwan. Grabe yung lakas nila sa kwento. Ayan. Ikalawang bilang, ang Rama at Sita ay isang halimbawa ba ng maikling kwento? Ang Rama at Sita ba ay halimbawa ng maikling kwento? Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Sige, pabilisan ng kamay. Alam kong mabibilis yung mga kamay ng mga estudyante o mag-aaral na nanonood sa atin ngayong hapon. Lagi talaga. Ayan. Ang Rama at Sita ba ay isang halimbawa ng maikling kwento? Sabi ni Cristelyn Acera, M. Or mali? Ayan. Yan. Si Shine, si Jose, si Risa May, si Gremar, si Eunice, M ang sagot. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Mali. Ang Rama at Sita ay isang magandang halimbawa ng epiko. Ayun. Magaling. Isang virtual clap nga para dun sa mga mag-aaral na kasalukuyang
nagsasagot sa ating mga katanungan ngayon. Ito para sa huling bilang, sa ating balik-aral. Ang Rama at Sita ay akdang pampanitikan mula sa bansang India. O alam natin na yung India galing sa Timog Asya. Ayan. Ang galing naman ni Ivan Garo. Talagang may ano pa, mali. Epiko po ito. Ayan. Eto, yung pangatlong bilang natin. Ang Rama at Sita ba ay akdang pampanitikan na nagmula sa India? Ayan. Sabi ni Precious, ni Aisel, ni Gremar, ni Kerubin, ni Princess, ni Ermeline, ni Gail, Catherine Agalias, ni Frances, ni Princess Ben Suceso. Ayan. Ang dami ninyo kaya hindi ko mabasa masyado yung mga pangalan ninyo. Ayan. Tignan natin kung tama ang inyong sagot sa ikatlong bilang. Ang tamang sagot ay tama. Ayan. Ang Rama at Sita ay isang akdang pampanitikan na nagmula sa India. Ayan. Magaling. Napakagagaling talaga ng mga kasalukuyang nanonood at nakikinig sa atin ngayong mga mag-aaral. Ayan. O ito, pag-isipan nga ninyong mabuti, kung kayo ang tatanungin ko ngayong hapong ito, ayan, kung kayo ang tatanungin ko, para sa inyo, ano kaya ang katangian ng isang bayani? Paano nyo kaya masasabi na bayani ang isang tao? Ano ba yung mga dapat taglayin ng isang tao para matawag siyang bayani? Ayan, katulad ng mga nakikita nyo ngayon sa screen ninyo, ayan ay si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, at si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan. Ayan, kilalang kilala nyo sila, ano? Para sa inyo, ano kaya yung katangian ng isang bayani? Ayan, sabi ni Risa May Anog, ang pagsasakripisyo sa kanyang bayan o pag-aalay ng buhay para sa bayan. Ayan, magaling. Ang galing-galing ni Risa May. Sabi ni Crystalline, matapang po. Makabayan po, sabi ni Richelle Colili. Sabi naman ni Ermeline Madawin, matapang. Si Chantel Gomez naman, nagbuwis ng buhay para sa bayan. Sabi ni Ermeline ulit, makatao, makabansa. Ayan, sabi ni Eileen, magiting, maaasahan, malakas. Ito, si Earl, paglaban para sa bayan. Marunong tumulong sa kapwa, sabi ni Jose Bunyales. Sabi naman ni Gremar, ang katangian ng isang bayani ay dapat may malasakit at pagmamahal sa bayan. At higit sa lahat, kayang magsakripisyo. Pagsasakripisyo para sa kapakanan ng nakararami. Ayan. Tama lahat ang inyong kasagutan. Ano, yung mga katangian na tinataglay ng isang bayani. Itong katanungan na to ay may kaugnayan sa paksang tatalakayin natin ngayon. Pero bago natin talakayin ng paksa, bibigyan ko muna kayo ng pahapyaw kung ano yung mga bansa na makikita natin sa kanlurang Asya. Ayan. Ang kanlurang Asya, mga mag-aaral, ay binubuo ng Bahrain, Cyprus, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, at UAE o United Arab Emirates. Ang dami. Ayan. Yun yung mga bansang kabilang sa kanlurang Asya, sa rehiyong kanlurang Asya. No? Ang bansang Turkey, kung saan nagmula ang ating kwento ngayon, ay may kalayaan at nakararanas ng patas na karapatan ang mga kababaihan sa pamamagitan ni Mustafa Kemal. Ayan. Ngayong hapon, makikilala natin kung sino yung tinaguriang ama ng mga Turko. Ayan. Ang tinaguriang ama daw ng mga Turko ay walang iba kundi si Mustafa Kemal Ataturk. Panoorin natin ang salaysay ni Ronilyn Grana. Yan, sinalaysay niya yung buhay ni Mustafa Kemal Ataturk. Ayan. Ito po ay galing sa isang YouTube video na salaysay ni Ronilyn Grana. Ayan, direct. Pakiplay po yung video. Si Mustafa Kemal Ataturk ay isang Turkong opisyal ng Sandatahang Lakas, revolusyonaryong estadista at nagtatag ng Republika ng Turkiya noong ika-29 ng Oktubre 1923, ang kauna-unahang republika ng Kanlurang Asya at naging unang pangulo nito.
Siya ay isinilang noong Mayo 19, 1881 sa Salonika, bahagi ng Imperyong Ottoman noon, ngayon ay Saloniki, Greece. Ang kanyang ama ay si Ali Riza Effendi, sinasabing nagmula sa pamilya ng mga nomads o mga taong palipat-lipat ng tirahan sa Konya, Turkey. Ang kanya namang ina ay si Zubaydi Hanif. Nakapag-aral ng elementarya sa Semsi Effendi School at sa Monastir High School noong 1899. Taong 1905 nang matapos ng pag-aaral sa Ottoman Military College, si Mustafa ay naging isang ganap na sundalo. Nagsilbing kapitan ng Ottoman Army sa 5th Army sa Damascus na ngayon ay Syria noong 1907. Dahil sa kanyang matapang na desisyon at matatag na kalooban, ay naging susi siya sa isang pagkilos na naganap noong Disyembre 19 at 11 sa Battle of Turkey, na naging daan upang matamo ang kalayaan ng Turkey mula sa Greece. Si Mustafa Kemal, isang nasyonalista, totoong makabayan, ang unang naging pangulo ng bagong tatag na Turkey. Ang pangunahing layunin niya sa pamamahala ay gawing moderno ang kanilang bansa. Sinakatuparan niya ito sa pamamagitan ng pag-alis ng Islam bilang estadong relihiyon at pagtatakda sa Turkey bilang isang sekular na bansa kung saan nakatuon ang mga bagay na walang kinalaman ang espiritualidad o relihiyon. Inalis din niya ang caliphate o ang mga politikong nakabatay sa Islam at mga batas ng Islam na umiiral bilang batas ng Republika sa Imperyong Ottoman sa loob ng maraming taon. Maging ang mga korte at paaralang Muslim sa Turkey ay kanya ring ipinasara. Matapos nito, nagpatupad ng mga bagong batas si Kemal na ibinati niya sa mga batas na umiiral sa mga bansang Europeo at sa Amerika. Ito ay bunsod ng paniniwala ni Kemal na ang modernisasyon ay pagsunod sa mga ginagawa ng mga kanlurang bansa. Binago rin ni Kemal ang ibang mga aspekto ng buhay ng mga Turko. Isa siyang patas na pinuno ng bansa. Ipinagkaloob niya ang pantay na karapatan ng mga lalaki at babae pagdating sa pag-aasawa, pagmana ng ari-arian, at pagboto. Ipinagbawal din niya ang pagsusuot ng mga tradisyonal na kasuotang belo para sa kababaihan at fez, isang brimless na sombrero para sa kalalakihan. Ito ay dahil para sa kanya, ang pagsusuot nito ay tanda ng hindi pagiging moderno at sibilisado. Dahil sa paniniwalang ang edukasyon ay may malaking bahagi ng pagiging moderno ng bansa, binago ni Kemal ang wikang Turko at inalis dito ang Arabiko at pinalitan ng alpabetong Romano. Pinaunlad ng sistemang ito ang edukasyon ng mga Turko. Dahil dito, mas dumami ang nag-aral. Iniutos din ang paggamit ng Gregorian calendar, ang sistema ng oras na ginagamit ng Europe. Bukod dito, ipinag-utos din niya ang paggamit ng apelyido na katulad ng ginagawa ng mga bansang kanluranin. Batid din ni Kemal na walang saysay ang mga ipinatutupad niyang reforma kung hindi uunlad ang ekonomiya ng kanyang bansa. Kaya naman, nagpatayo siya ng mga pabrika at pinaunlad ng pagsasaka. At pagamat hindi isang sosyalistang bansa ang Turkey, kinontrol din niya ang mga likas na yaman ng bansa at maging ang pamamaraan ng produksyon. Samantala, upang maging lubos naman ang pag-unlad ng ekonomiya, gumawa rin si Kemal ng 5 taong plano ng ekonomiya katuwang ang mga ekonomista mula sa Soviet Union. Hindi matatawaran ang ginawang pagbabago ni Kemal sa kanyang bansa. Tunay na may malasakit sa kanyang mga kababayan at marubdob na pagmamahal sa kanyang bansang sinilangan, kung kaya't gumawa siya ng isang napakalaking hakbang sa pagnanais na mabago at umunlad ang bansang Turkey. Kaya bilang pagpupugay sa kanyang kontribusyon, kinilala siya bilang Ataturk, na ang ibig sabihin ay amang Turko. Namatay si Kemal noong Nobyembre 10, 1938, ngunit karamihan sa kanyang mga reforma ay ipinagpatuloy pa rin. Mustafa Kemal Ataturk. Ayun. No, alam kong naintindihan ninyo si Mustafa Kemal Ataturk. Ibig sabihin pala ng Ataturk ay ama ng mga Turko, no? Si Mustafa Kemal ay parang itinuturing nilang bayani ng kanilang bansa
dahil siya raw ay isang patas na pinuno. Kasi patas o pantay ang pagtingin niya sa kababaihan at kalalakihan. At bilang presidente, ayan, ng bagong reformang Turkong Republika, ayan, pinasimulan ni Ataturk ang isang mahigpit na programa ng mga reformang pampolitika, ibig sabihin ng reforma, mga pagbabago, pang-ekonomiya at kultural na may kaugnayan. Ayan, kultural na may tunay na layunin ng pagtatayo ng moderno, progresibo at sekular na bansang estado. Ayan. Ginawa niya ring pangunahing edukasyon na libre. Libre ang pag-aaral o libre ang edukasyon at sapilitan. Yan. Nagbukas ng libo-libong bagong mga paaralan sa buong bansa at ipinakilala rin niya ang alpabetong Turko na nakabatay sa Latin na pinapalitan ang lumang alpabetong Ottoman Turko. Kung titignan natin, marami siyang nagawa sa kanyang bansa. Napakadami ng kanyang naging ambag para sa kanilang bansa. No, mas pinaboran niya o mas inuna niya yung kapakanan ng taong bayan kaysa sa kanyang sarili. Sabi din ni Kerubin na alis daw yung hindi pantay na pagtingin sa babae at lalaki. Ayan, ginawang pantay ang karapatan ng kalalakihan at kababaihan sa lipunan. Ayan yung kwento ni Mustafa Kemal Ataturk. Ayan. Ayan, para sa ating wika o tatalakayin ngayon, ayan, ay tungkol sa pang-uri. Ito ay kanina nag-aral tayo ng panitikan, ngayon naman pag-aralan natin yung wika. Ayan. Ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pang-uri o adjective sa English. Ano bang ibig sabihin ng pang-uri? Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita or part of speech na ginagamit sa paglalarawan ng pangalan o panghalip. O alam naman natin na yung pangalan ay ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, pook, pangyayari. Yung panghalip ay humahalili sa pangalan ng tao, bagay, hayop. Ayan. Yan. Isang paraan ng paglalarawan ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng paghahambing. Ang paghambing o komparatibo ay ginagamit kung naghahambing ng dalawang magkaibang antas o level ng katangian ng tao, bagay, ideya, pangyayari, at iba pa. Kaya meron tayong dalawang uri. Ayan, dalawang uri ang kaantasan ng pahambing. Una, paghahambing na magkatulad. Makinig kayo mabuti. Ginagamit ito kung ang dalawang pinaghahambing ay may patas na katangian. Walang nakalalamang, walang nakahihigit. Okay? Ipinahayag ito sa paggamit ng mga panlaping ka, magka, ga, sing, kasing, magsing, magkasing, at ang mga salitang pampanulad tulad ng paris, wangis, kawangis, gaya tulad hawig, kahawig, misula, muka, kamuka, ka, ayan, magka, nangangahulugan ng kaisa o katulad. Ito yung mga halimbawa. Ang Turkey ay kabilang. Ibig sabihin, isa siyang bansa sa kanlurang Asya. Ayan, ay kabilang sa kanlurang Asya. Ayan. Kalawa, magkaparehong langis at petrolyo ang pangunahing pangkabuhayan ng Iraq at Saudi Arabia. Ibig sabihin, pareho na langis at petrolyo ang kanilang pangunahing pangkabuhayan sa bansang Iraq at Saudi Arabia. Sunod, ayan, ang paggamit ng sing, kasing. Yan. Nagagamit sa lahat ng uri ng pagtutulad na gumagamit ng ganitong pattern. Kasing at, ayan, kasama yung salitang ugat, plus ng at ni at pangalan. Halimbawa, kasing bilis, yun yung ginagamit natin na idinudugtong natin sa salitang ugat na bilis. Kasim bilis, ibig sabihin parehas ang bilis ng kidlat ang pagsulong ng mga bayang ito sapagkat sila ang sentro ng nagsusuplay ng langis sa buong mundo.
Ga. Yan. Nangangahulugan na gaya, tulad, para o Paris. Gamundo ang pagpapahalaga ng mga Turko kay Mustafa dahil sa naging kontribusyon niya sa kanyang bansa. Ga. Ayan. Meron din tayong paghahambing. Kung yung paghahambing na magkatulad ay parehas ang antas, parehas ang paglalarawan, parehas, yan. Ang paghahambing naman na di magkatulad, ginagamit ito kung nagbibigay ito ng diwa ng pagkakait, pagtanggi, o pagsalungat sa pinatutunayang pangungusap. Ayan, may dalawang uri ng hambingang di magkatulad. Ayan. Kung alam nyo to, yung palamang at pasahol. Ayan. Hambingang pasahol ang tawag kung may mahigit na katangian ang pinaghahambingan sa bagay na inihahambing. Naihahayag ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang lalo, di gasino, di gaano, at di totoo. Lalo, nangangahulugan na pagdaragdag o pagpapahigit yan, sa kulang na katangian. Sinusundan ito ng katuwang na paghahambing na kaysa kay kung ngalan ng tao kaysa o kaysa sa kung ngalan naman ng bagay o pangyayari. Ito yung paghahambing na pasahol, gumagamit ng lalo. Di kasino naman, tulad ng ginagamit sa paghahambing na uri o katangian ng mga tao, sinusundan ito ng alinman sa mga katagang naghahambing kabilang ang gaya, tulad o Paris na sinusundan ng panandang ni. Di gaano naman, yan, ito ay ginagamit, ayan, tulad din ng di gasino, subalit sa mga hambingang bagay lamang ang ginagamit. Di gaano. Di totoo, nangangahulugan ng pagtawad o pagbabawas sa karaniwang uri. Nagagamit ito bilang pamalit sa di gasino at di gaano. Ayan. Hambingang palamang naman ang tawag, yan, kung may mahigit na katangian ang inihahambing sa bagay na pinaghahambingan, na ipakikita ito sa tulong ng mga sumusunod. Ito may halimbawang pangungusap dito. Lalong maunlad ang isa kaysa sa isa. Makikita nyo na yung lalo ay ginagamitan din ng salitang kaysa. Ayan. Para sa paghahambing. Ibig sabihin, mas maunlad yung isang bansa kaysa dun sa isang bansa. O yun yung halimbawa. Ayan. Dito naman tayo sa labis. Ayan. Higit mas kaysa kay. Ayan. Higit ang diskriminasyon sa kababaihan sa kanlurang Asya kaysa sa timog silangang Asya. Ibig sabihin, mas mataas ang level ng diskriminasyon ng kababaihan sa kanlurang Asya kumpara or kaysa sa timog silangang Asya. Di hamak naman kung ginagamit ay karaniwang isinusunod sa panguri. Di hamak na malaya ang mga babaeng Turko sa ibang babae sa kanlurang Asya. Ayan. Ito yung mga paghahambing na hindi magkatulad. Merong hindi pantay o hindi patas yung paghahambing. Mas lamang yung isa. Ayan. Sa modernisasyon naman o katamtaman na ipakikita ito sa pag-uulit ng panguring may panlaping ma. Ayan. Sa paggamit ng salitang medyo. Ayan. Na sinusundan ng panguri sa pamamagitan sa paggamit ng katagang may na sinusundan ng panguring na buo sa pamamagitan ng may panlaping kabilaang ka at han. O ito ang halimbawa. Medyo, ibig sabihin parang ipinapakita lang na medyo, yan, di ba? Ang paraan ng pamamahala ni Kemal ay medyo may kahigpitan. Hindi gaanong mataas na level, hindi din gaanong mababang level. Katamtaman lang. Yan yung tinatawag na modernisado or katamtamang uri ng paghahambing. Ayan. Alam kong naintindihan ninyo yung ating talakayan ngayong hapong ito. Kaya naman binabati ko kayo at karapat-dapat lamang kayo nabigyan ng virtual clap. Ayan. Maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon. At para sa pangwakas na pagsusulit natin, basahin natin at unawain ang sanaysay
at piliin lamang ang letra ng pinakatamang sagot sa tanong. Bibilisan ko na lang ang pagbabasa, makinig kayo mabuti at mamaya ay may itatanong ako sa inyo. Ito ay pinamagatang Makabagong Bayani na isinulat ni Maria Victoria S. Cabalital. Labis na mapaghamon ang kasalukuyang sitwasyon na hinaharap ng buong mundo. Ito ay dahil sa nararanasang pandemya ng isang nakamamatay na virus na kilala sa tawag na COVID-19. Virus na hindi matukoy kung saan nagmula. Malaki ang naging epektong dala ng virus na ito sa buong mundo. Nagdulot ng matinding pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya, pagkabalisa ng mga tao dahil sa di pangkaraniwang dami ng bilang ng mga taong namamatay sa araw-araw. Sa Pilipinas, higit na marami ang natamaan ng virus na ito sa NCR. Ito ay dahil sa di gaanong nasusunod ang patakarang ipinatutupad ng pamahalaan tulad ng social distancing. Di hamak na mas mahigpit ang pagpapatupad ng panuntunan sa mga lalawigan kaya mas kaunti ang namatay rito. Isa rin sa pangunahing dahilan kaya mas marami ang gumagaling mula sa nabanggit na sakit ay dahil sa lalong pinaigting na pangangalaga ng mga doktor at nurse. Dito, ang kabayanihan ay nakikita hindi lamang sa pamamagitan ng dahas o pakikipagtunggali sa kaaway. Hindi matatawaran ang mga sakripisyo ng ating mga frontliners upang patuloy nating malampasan ang mga pagsubok ngayon panahon ng pandemya. Na mistulang walang katapusan, lalo na nang mapabalitang may bagong baryasyon ng virus na higit daw na nakakahawa. Bukod sa mga doktor at nurse, marami pang mga makabagong bayani, kasalukuyan tulad ng sundalo, pulis at maging kawani ng pamahalaan, ospital at barangay. Patuloy sila sa pagkilos upang hindi kumalat sa mas nakararaming tao ang virus at nang tuluyan na itong masugpo. Bawat isa sa atin ay matatawag din na bayani kung ginagampanan natin ang ating responsibilidad upang hindi kumalat ang virus na ito. Magkasimbigat ang tungkuling ginagampanan ng pamahalaan at pamilya na pinakamaliit na unit ng lipunan. Sa tuwing lalabas ng tahanan ang miyembro ng pamilya upang maghanap buhay o bumili ng pangangailangan, ay inilalagay niya rin sa bingit ng kamatayan ng kanyang buhay dahil sa banta ng pagkahawa sa virus. Sa makatwid tayong lahat ay bayani ng panahong ito ng pandemya kung ginagampanan natin ng lubos ang pag-iingat sa ating sarili at sa ating kapwa. Maging kaisa tayo sa pagputol ng pagkalat ng virus. Huwag nating sayangin ang mga naging sakripisyo ng ating mga makabagong bayani o yung tinatawag natin mga modern heroes. Naway maging kawangis tayo ng may kapal sa pagpapakita ng higit na pag-ibig at pag-asa sa panahong ito ng pandemya. O, ito na yung ating mga tanong. Ayan, ayon sa ating nabasa, alin sa mga sumusunod ang katangian ng frontliners at sila ay tinaguriang bagong bayani? Matulungin, maalalahanin, makapangyarihan o maalaga. Ayan, inaantay ko at mag-comment lamang sa ating comment section ng inyong mga kasagutan. Ayan, tingnan natin yung mga sagot. Ayan, sabi ni Sia Ruve, ayan, A, tingnan natin kung tama ang inyong sagot ha. Halos pare-parehas kayo. Si Risa, si Jose, ayan, matulungin. Ayan, tama ang inyong mga sagot. Ikalawang bilang tayo. Pinaigting nila ang pangangalaga sa may sakit na COVID-19 dahilan para dumami ang gumaling sa sakit. Anong katangian ng isang bayani ang makikita sa pangungusap? Ito ba'y pagiging matapat, mapagmahal, masunurin o matyaga? Pinaigting nila ang pag-aalaga sa may sakit na COVID-19. Ano kaya ang ah, katangian ng bayaning makikita sa ikalawang bilang? Ayan, tingnan natin. O, sabi nila matyaga, sabi ni Crystalline, sabi din ni Antoinette Hernandez. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang tamang sagot ay pagiging matyaga. Magaling, ang galing-galing naman. Wala pang nagkakamali sa mga nakikita ko dito. Ayan, ikatlong bilang.
Ang iba't ibang kawani ng pamahalaan, pulis, sundalo at iba pa ay tulong-tulong sa pagtupad ng mga protocols para makaiwas sa sakit. Sila ay, ano bang katangian ng bayani ang makikita dito? Makabayan, matulungin, makadiyos o makakalikasan. Ayan, tingnan natin. Ikatlong bilang na tayo ay tulong-tulong sa pagpapatupad ng mga protocols para makaiwas sa sakit. Letrang B daw, sabi ni Gremar Valiente. Tignan natin ang tamang sagot. Letrang B nga, ang tamang sagot sa ikatlong bilang. Ayan, ikaapat na bilang. Ang katangiang dapat taglayin ng isang tao para maituring na isang bayani. May tiwala sa sarili, mapagmahal sa kalikasan, mapaglingkod sa kapwa, o may takot sa Diyos. Ikaapat na bilang. Ano kaya ang katangiang dapat taglayin ng isang tao para maituring siya na bayani? May tiwala ba sa sarili, mapagmahal sa kalikasan, mapaglingkod sa kapwa, o may takot sa Diyos? Ayan, sabi ni Jose Bunyales, mapaglingkod sa kapwa. Ang karamihan ng nababasa kong sagot dito sa ikaapat na bilang. Ayan, mapaglingkod sa kapwa ang tamang sagot. Ayan, ayan. Naway maging kawangis tayo ng may kapal sa pagpapakita ng pag-ibig at pag-asa sa panahon ng pandemya. Ano kaya ang mensahe ng may akda sa atin? Tumulong sa nangangailangan, mangaral sa lahat, maging palakaibigan o manampalataya sa Diyos. Naway maging kawangis tayo ng may kapal. Ito na yung huling bilang, ha? Ayan. Tama, Gremar. Doon sa ikaapat, pwede rin maging lahat yung mga katangian ng bayani. Ano? Mananampalataya daw sa Diyos ang tamang sagot sa ikalimang bilang. Ayan. Kasi maging kawangis tayo ng puong may kapal, ibig sabihin, manampalataya tayo sa banal na magagawa ng may kapal o ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Para sa ating takdang gawain, ayan, pumili ng isang itinuturing mong bayani para sa iyo at sumulat ng isang talatang naglalarawan tungkol sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng mga angkop na salita na nagpapakita ng hambingan. Maaari sila ay may taong o mga taong nasa paligid mo o nakakasama mo. Ayan, pumili daw kayo ng modernong bayani o mga modern heroes. Maraming salamat. Ayan, maraming naka-perfect sa ating pangwakas na pagsusulit. Ayan, sagot mo, i-share mo para sa inyong mga takdang gawain at para ma-post yung inyong mga sagot sa ating takdang gawain. Sagot mo, i-share mo. I-post lamang ang inyong mga sagot sa Facebook at gamitin ang hashtag Filipino9, hashtag Tutoray at Eric. Ayan. Talagang loading-loading namin kayo ni Tutor Ryan dahil matagumpay ninyong natapos ang ating aralin ngayong araw. Ikapitong linggo sa ikatlong quarter. Ayan. Muli po, ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan na nagsasabing kami po ni Tutor Ryan sa asignaturang Pilipino, kami ang karamay ninyo. Susunod po nating matutunghayan ay ang Filipino 10 na pangungunahan ni Tutor Pam ng SDO Caloocan at Tutor Donna ng SDO Las Piñas. Magkita-kita po tayo sa susunod na Miyerkules, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Don't forget to like and share this live tutorial session. Magandang hapon!